Ito ang balita. Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Rosalie Cos. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Public viewing ng lamay ni Ateneo basketball player Rene Baterbonia sa Davao. Dinagsa ng mga taga-suporta. Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin humingi ng tawad sa mga naulila ni Rene Baterbonia at Divine Adili. International Criminal Court Trial Chamber 3 ipinag-utos ang pagsagawa ng medical examination para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Resulta ng pagsusuri ipinapasumite ng korte sa August 18. Korte Suprema, planong kumbinsihing muli upang kilalanin ng quorum noong June 3 sa Senado. Matapos dalhin ang mga labi ni Ateneo Blue Eagles basketball player Rene Baterbonia sa Davao City kahapon, bumuhos ang mga nais makiramay sa pamilya ng nasawing atleta. Sa public viewing na isinagawa sa isang chapel sa loob ng Ateneo de Davao University Senior High School Bangkal Campus, dumating ang mga tagahanga ni Rene. Hanggang bukas, June 14, tatagal ang public viewing ni Rene sa Davao bago ito dalhin sa kanilang hometown sa Agusan del Sur. Samantala, mamayang alas 6 ng gabi ay magsasagawa naman ang Ateneo de Manila University ng candlelight service para naman kay Divine Adeli. Isa itong Nigerian tradition na maihahalin tulad sa burol. Matatandaan na mariing hinihiling ng pamilya Adili na sumailalim muna sa autopsy ang labi ni Divine bago ang repatriation nito sa Nigeria. Nagpahayag ng pakikiramay si Vice President Sara Duterte sa naulilang pamilya ng dalawang student athletes ng Ateneo de Manila University na sina Rene Clerk Baterbonia at Divine Adeli. Inamin ni VP Sara na nakulangan ito sa pagresponde ng universidad, lalo na sa pagpapaalam sa mga kaanak ng mga nasawing estudyante ang tungkol sa tunay na nangyayari. Ipinahayag din ng Vice Presidente na nararapat na aksyonan sa legal na paraan ang nangyari kina Baterbonia at Adili upang makamit ng mga naulilang pamilya ang hustisya. Dapat kasi sa mga ganyan na mga panahon ay nauuna yung pag-reach out nila sa pamilya at pagpapaintindi sa pamilya kung ano yung nangyari at ano yung mga kailangan nilang gawin, the family and the school. So pakiramdam ko ay malaki ang pagkukulang ng paaralan sa pagbigay suporta sa pamilya. As a lawyer, actionable yung nangyari. Pagkatapos ng lahat ng kanilang kailangan gawin para sa burol at pagpapalibing ng kanilang anak ay umupo sila at mag-isip kung ano yung dapat na gawin nila para magbigyan ng hustisya yung kanilang anak. Gawin nila, ibig ko sabihin, gawin nila legally at magkonsulta ng abogado. Naglabas na ng public statement ang Ateneo Blue Eagles basketball coach Thomas Anthony Tab Baldwin. Sa video nito, labis ang paghingi nito ng tawad sa mga naulila ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Ito ang balita ni Benedict Samson. Sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang insidente ng pagkalunod ng Ateneo basketball players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili, naglabas na ng pahayag ang head coach nito na si Thomas Anthony Tab Baldwin. Sa video na ipinost sa social media account ng Ateneo de Manila University, sinabi nito ang kanyang taos-pusong paghingi ng tawad sa pamilya ni Rene Baterbonia at Divine Adili. As a coach, I'm entrusted by you, the parents and the families, with first and foremost their well-being. And in this, I feel I failed. And I'm sorry. To the depth of my being, I'm sorry. Ayon pa kay Coach Tab Baldwin,
masakit din para sa kanya ang nangyari sa dalawang manlalaro. Yes, as a coach, I lost my boys too. Never again would I be able to help them develop into the basketball player they wanted to be, to help them grow into the young man that they promised that they could be. But that's insignificant compared to what you families are experiencing. Dagdag pa ni Coach Baldwin, ginawa naman nila ang lahat upang masagip sina Rene at Divine noong ito ay tangayin na ng malakas na alon ng dagat. On that fateful day when we sent the players out for a routine training run and what we thought was shallow water, up to the moment when we realized that whatever had happened, they were in dangerous water, and we did everything that we could as coaches, as people responsible for that situation. The players themselves did everything they could to ensure that everybody arrived back on shore safely. And then we realized that we hadn't accomplished that. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinag-utos ng International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 ang pagsasagawa ng panibagong medical examination para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte upang matiyak kung may kakayahan itong humarap sa nalalapit na paglilitis ng kanyang kaso na crimes against humanity. Itinalaga ng korte ang parehong tatlong eksperto na sumuri sa dating Pangulo noong pre-trial stage noong nakaraang taon upang tingnan ang kasalukuyang estado ng kanyang kalusugan at kakayahang makilahok sa paglilitis. Kabilang sa kanilang susuriin ay kung naiintindihan ni FPRRD ang mga sakdal laban sa kanya, mga proseso ng korte at kung kaya niyang makipag-ugnayan ng maayos sa kanyang mga abogado. Inatasan ng ICC Trial Chamber ang mga itinalagang panel of medical experts na isumite sa registry ang kanilang ulat sa August 18, 2026 at isusumite naman ng registry sa korte ang mga nasabing resulta sa August 24. Samantala, nananatiling sa November 30, 2026 pa rin ang itinakdang pagsimula ng paglilitis. Nananatiling nakatuon ang House Prosecution Panel sa target na 16 na boto para makuha ang conviction ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Sa gitna ito ng usapin ng quorum sa Senado dahil sa detensyon ni Senator Jinggoy Estrada at pagtatago naman ni Senator Bato de la Rosa pusod ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC laban sa kanya. Ito ang balita. Nananatiling ang layunin ng House Prosecution Panel ay makumbinsi ang 16 na senator judges sa pamamagitan ng kanilang mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Sa gitna ito ng nakatakdang pre-trial conference sa susunod na linggo, nakatitiyak si Bicol Saro Party List Representative Terry Liton, member ng House Prosecution Panel. Oras na maipresenta nila ang kanilang mga ebidensya sa paglilitis, makukuha nila ang target na boto para sa conviction. Ang inaasahan po ng House Prosecution Panel ay makapagkumbinsi ng 16 na senator judges, no, to convict the Vice President. So yan po yung focus po namin, and we're certain that as soon as we're able to present the evidence to the entirety of the Senate Impeachment Court, meron po tayo makukumbinsi at least na 16 na senator judges para i-convict ang ating pong pangalawang Pangulo. Ayon kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian, nakasaad sa Article 11, Section 3, Paragraph 6 ng 1987 Constitution na 2/3 o 16 na boto ang kailangan para makonvict si Vice President Duterte sa impeachment trial. Hindi anya apektado ang naturang bilang ng kung ilan man ang dumalo sa paglilitis, kung aling block ang may kontrol sa kapulungan o sino ang namumuno sa impeachment court. Kasalukuyang nakadetine si Senator Jinggoy Estrada sa kasong plunder at nagtatago naman si Senator Bato de la Rosa bunsod ng arrest warrant laban sa kanya ng International Criminal Court dahil sa kasong crimes against humanity. Gayunman, may ibang pananaw dito si Lead Public Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro. This impeachment trial
is one of the instances when the representation of the interest of the Filipino is very much needed. So kung hindi mag-attend ng trial, hindi mag-attend ng botohan, how can we say that they truly are representing the interest of the Filipino people? What the Constitution provides is 2/3 of all the senators. It used all. It did not use 24. So it is important to hear as well what the Supreme Court will say about this. Ganito rin ang posisyon ng private prosecutor na si Attorney Lorna Capunan. It should be 2/3 of the members who can attend and vote and participate in the proceedings. That is the intent of the Constitution. The intent of the Constitution is not to empower those who through their criminal actions or their negligence, even if still pending in a court of law or in a draft court, have deprived themselves of that opportunity to participate. Samantala sa Lunes, June 15 na, nakatakda ang pagsumite ng pre-trial briefs ng prosecution at defense panels para sa paglilitis kay VP Duterte. June 18 hanggang 25 naman ang pre-trial conference, subalit hindi ito bukas sa publiko o sa media. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling kukumbinsihin ni John Barry Tayam ang Korte Suprema upang kilalanin na valid quorum ang presensya ng 12 senador sa sesyon noong June 3. Ayon kay Tayam na siyang naghain ng unang petisyon, aayusin niya ang kanyang motion for reconsideration para makumbinsi ang Korte. Ito ang balita ni Dante Amento. Inihayag ng guro na si John Barry Tayam na muli siyang maghahain ng motion for reconsideration matapos ipawalang bisa ng Korte Suprema ang kanyang naunang petisyon na kumukwestiyon sa legalidad ng kasalukuyang pamumuno sa Senado. Ayon sa Korte Suprema, dinismiss ang nasabing petisyon dahil sa lack of legal standing o kabiguan ni Tayam na ipakita na siya ay direktang nagtamo ng pinsala o direct injury mula sa isyong kanyang kinukwestiyon. Aminado naman si Tayam na sa kanyang unang petisyon ay hindi niya gaanong nailatag ang argumento bilang isang taxpayer at citizen at kulang ito sa mga naunang desisyon ng hukuman na susuporta sa kanyang legal standing. Sa kanyang planong pag-apila, igigiit ni Tayam na bilang taxpayer, mayroon siyang interes sa pera ng taong bayan na ginagamit na pampasahod sa mga senador na dapat ay may pananagutan sa publiko. Well, to be honest po, as I reviewed my petition, hindi ko po masyadong na-establish nga. Tama naman po yung aking legal standing at hindi ko rin po naisama sa issue saka sa argument ko. Ang nilagay ko lang doon as a taxpayer and a citizen, hindi ko po masyadong na-elaborate. Hindi po ako nakapaglagay ng mga jurisprudence o ng mga previous precedents in terms of taxpayer suit or citizen suits. Susubukan niyang kumbinsihin ang korte na i-relax ang mga teknikal na panuntunan dahil ang usapin ay may kinalaman sa interes ng publiko at may transcendental importance o malawak na kahalagahan sa bansa. Layunin ng petisyon na resolbahin ang kalituhan kung sino ang lehitimong liderato ng Senado, kung ito ay ang Gatchalian Block o ang Cayetano Block. Kailangan ko munang ayusin ito para magkaroon po sila ng review po dito sa aking petisyon. So ngayon, ang main goal ko po muna ay makapag-file ng motion for reconsideration. I-assert, ma-establish ko po ng maayos ang aking locus standi. Nagpahayag din ng pagtataka si Tayam kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa naghahain ng sariling pleading ang partidong PDP Laban kayong sila ang naunang naghayag na iaakyat ang isyu sa Korte Suprema. Nanawagan siya na maaari namang maghain ng motion for intervention ang sinumang panig na apektado ng isyu. Since naman po publicly uploaded na po yung aking petition and sila po yung unang nagsabi na iaakyat nila ang issue sa Korte Suprema. But up until now po, natapos na po yung isang buong linggo, ay hindi pa po sila nakakapag-file. So nakakapagtaka. Si Senator Alan Peter Cayetano, una nang nanindigan na kung legalidad ang pag-uusap, sila ang tama. It's always an option for everyone. It's an option for the other side, for us, for the employees can also file. So let's see kasi samantala, naniniwala naman si Senator Sherwin Gatchalian na dahil sila na ang kinikilala ng ibang ahensya ng gobyerno, hawak nila ang liderato ng Senado. Itong proceedings ng June 3 ay legal and valid. And therefore, isa lang ang Senate President pro tempore at isa lang ang acting Senate President.
Bagamat hindi pabor kay Tayam ang naging desisyon, nagpasalamat pa rin siya sa mabilis na aksyon ng Korte Suprema na naglabas ng desisyon sa loob lamang ng 5 araw mula nang ihain ang petisyon noong June 5. Mayroon naman siyang 15 araw mula sa pagtanggap ng opisyal na kopya ng resolusyon para formal na ihain ang kanyang motion for reconsideration. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala si Senator Alan Peter Cayetano na tila kontrolado ng kasalukuyang administrasyon ang takbo sa investigasyon sa kontrobersyal na flood control projects. Kasunod ito ng pagpuntiryaan niya sa mga hindi kaalyado nito. Samantala, ikinumpara naman ni Vice President Sara Duterte ang pagnanakaw sa kaban ng yaman sa pag-agaw ng oportunidad at pag-asa ng bawat Pilipino na makapamuhay ng malaya. Ito ang balita ni Jed Neresina. Naniniwala si Senator Alan Peter Cayetano na mayroong playbook o sistema ng panggigipit ang administrasyon laban sa mga individual na hindi nila kaalyado. Part of their playbook yan, mangligaw, mag-offer ng kung ano, kung hindi, mag-threaten, kung hindi, itutuloy nila threat nila. False witnesses, maglalabas ng mga contractor, di ba kinuha ngayon si Diskaya. Inihalimbawa niya ang pagkakaroon ng iba't ibang bersyon ng mga testimonya laban kay Senator Joel Villanueva. Meron na pong bumaliktad dun sa mga DPWH na sinabi nila na dinidiktahan din sila kung ano sasabihin. Yung unang sinabi ni Yusek Bernardo, nagbago din yon. Kay Senator Joel Villanueva, apat na yung version nung paano siya supposedly guilty. And none of those versions are true. Ayon pa kay Senator Cayetano, posibleng ganito rin ang gawin ng kontrobersyal na contractor na si Curly Diskaya dahil matapos mailipat ang kustodiya ng lalaking Diskaya sa Philippine National Police. Sinabi nito na damay-damay na at sasama na lahat ng kilala niyang politiko. Nothing stopping the creative people in this administration from saying, we'll take care of you, eto mga ituro mo. Then suddenly may kaso, whether sa DOJ at Ombudsman, then suddenly you're facing jail. Then finally, it's true. Giit pa ni Senator Cayetano, ito rin ang dahilan kung bakit pilit umanong ipinapakulong si Senator Jinggoy Estrada upang magsilbing babala sa iba pang mambabatas na nagbabalak lumaban sa administrasyon. That's why pinilit nilang makulong si Jinggoy kasi sabi niya, nawawalan na ng takot yung iba, lumalaban na. So kailangan natin ipakita na totoo. At madali kay Jinggoy kasi usual suspect, di ba? Isaan niya ito sa dahilan bakit pinangahawakan pa rin nila ang Senate Blue Ribbon Committee. Kailangang lumabas ang mga ebidensyang magtuturo sa major players o pangunahing mastermind sa flood control scandal. Dahil dito, mariing panawagan ng mambabatas na dapat manatiling independent o malaya ang Senado mula sa anumang dikta ng Malacanang. We're fighting for truth na lumabas yung buong katotohanan, maging sa impeachment yan, maging sa Blue Ribbon Committee, maging sa leadership sa Senate. We're fighting na independent ang Senado at hindi utos-utusan lang ng Malacanang. Samantala sa talumpati ni Vice President Sara Duterte sa paggunita ng Araw ng Kasarinlan sa Davao City, iginiit nito na ang pagnanakaw sa kaban ng yaman ay katulad din ito ng pagnanakaw sa oportunidad at pag-asa ng bawat Pilipino na magkaroon ng malaya at maalwang buhay. Every corrupt contract is a road that was never built for farmers to bring their produce to the market. Ang korupsyon ay hindi lamang pagnanakaw ng pera. It steals opportunity, it steals dignity, and it steals hope. And ultimately, it steals freedom itself. Sa huli, hinibok ng pangalawang Pangulo ang publiko na manindigan sa katotohanan at piliin ang pananagutan. Hope survives when our people believe they have a better future. On this Independence Day, let us resolutely stand up for truth, for accountability, for freedom, and for sovereignty.
Piliin natin ulit ang paglaban kaysa pagsuko, ang dangal kaysa sa pagpapasakop. Piliin natin ang katotohanan. Piliin natin ang pananagutan. At higit sa lahat, piliin natin ang pag-asa. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi nais agawin o pangunahan ni Vice President Sara Duterte ang anumang kilos protesta para patalsikin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Iginiit ni VP Sara na may sinumpaan siyang mandato na ipagtanggol ang saligang batas, kaya't hindi siya gagamit ng iligal na paraan para lamang makuha ang kapangyarihan. Mas nanaisin pa niya nitong manatili sa tungkulin ng Pangulo at makita ng publiko ang kanyang tunay na pagkatao. Ako, I am the constitutional successor, no? I am the next in line ayon sa ating konstitusyon. At meron akong sinumpaan noong ako ay nag-assume ng Office of the Vice President. At nakalagay doon that I will preserve and defend the Constitution. So, wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra constitutional means, no, to overthrow the current administration. At hindi ko din gusto yon. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano ka walang hiya si BBM. Maulan at maulap na kalangitan ang inaasahan ngayong Sabado dahil sa easterlies. Ayon sa 5 a.m. weather forecast ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA, maapektuhan ng easterlies o mainit na hangin mula Pacific Ocean ang silangang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Inaasahan ang mga pag-ulan sa Davao Region, Bicol Region, Eastern Visayas at Caraga Region. Samantala, ang Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon ay makararanas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may posibilidad ng localized thunderstorms. Ang Visayas naman at nalalabing bahagi ng Mindanao ay makararanas ng pangkalahatang maayos na panahon maliban sa posibilidad ng localized thunderstorms sa hapon at gabi. Dagdag ng PAG-ASA, maaaring tumagal ng 3 hanggang 5 araw ang ganitong kondisyon. Wala namang namomonitor na low pressure area sa loob at paligid ng Philippine Area of Responsibility. Wala ring nakataas na gale warning sa alinmang bahagi ng karagatan ng bansa. Nagdeklara ng yellow alert sa Visayas Grid ang National Grid Corporation of the Philippines. Batay sa huling abiso ng grid operator, 1 oras na isa sa ilalim sa yellow alert ang Visayas Grid simula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi ngayong araw ng Sabado. Bunsod ito ng pagnipis ng pasobrang supply ng kuryente kung saan 2,669 megawatts ang available capacity habang tinatayang aabot sa 2,393 megawatts ang peak demand sa nasabing oras. Paliwanag ng NGCP, nakadagdag sa pagdeklara ng alert status ang hindi pagtakbo ng malalaking coal plants kasabay ng mataas na demand sa kuryente. Sa kabuuan, 842 megawatts ang hindi magamit ng grid dahil sa mga plantang nasa forced outage at mga plantang tumatakbo sa derated capacity. Paliwanag ng NGCP, kapag yellow alert ay may sapat pang supply para tugunan ang projected demand. Ngunit manipis na ang pasobra nito sakaling mayroong plantang bigla ang pumalya. Magtipid sa paggamit ng tubig. Ito ang panawagan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR sa publiko dahil sa posibleng epekto ng El Nino na maaaring magdulot ng mas mahabang dry season. Ayon kay Environment Secretary Juan Miguel Cuna, ang maagang aksyon ay makatutulong para maprotektahan ang supply ng tubig para sa inumin, healthcare at iba pang essential services. Binubuo na ang isang master plan para sa aviation sa bansa ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP.
Target itong makompleto bago matapos ang taon at agad ding maipatupad pagkatapos nito. Ito ang balita ni Asher Gadapan Jr. Nasa ikalawang yugto na ang pagbuo ng Civil Aviation Master Plan ng Pilipinas. Ito ang inanunsyo ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP matapos ang naranasang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Layunin ng master plan na maging pangmatagalan ng roadmap para sa pagpapaunlad ng industriya ng aviation sa bansa. Ayon kay retired Lieutenant General Raul Del Rosario, Director General ng CAAP, nakikipagtulungan sila sa European Aviation Safety Agency o EASA sa pagbubuo ng Aviation Master Plan. Yung Civil Aviation Master Plan ay maraming pillars at kasama na dyan yung air navigation, airport infrastructure development, yung safety, yung security and facilitation. At nasa phase 2 na tayo. Last January 2025 yung phase 1. At kagaya nga ng sinabi ng ating mga mentors, our progress is very good. We have accomplished some of the pillars. Binigyan din naman ng mga eksperto mula sa IASA ang pagpapalakas ng resilience o kakayahang makabawi ng sektor ng aviation sa harap ng mga kalamidad at iba pang hindi inaasahang pangyayari. Paliwanag ni IASA expert Ruben Martinez Sevillano, dapat matiyak na hindi agad maantala ang serbisyo ng transportasyong panghimpapawid kahit sa panahon ng mga sakuna. Resilience is one of the main performance area that aviation should look for. So this is an area that we are also incorporating in our recommendations. And of course, these unprecedented events is always very difficult to predict. So this is something that aviation should be prepared to afford them. And of course, this is one of the elements that we are incorporating transversally in the different areas of the Civil Master Plan. Kaugnay nito, inihayag ng CAAP na sa pamamagitan ng mga aktibidad sa pagbubuo ng master plan ay nakabuo ng roadmap o detalyadong gabay para sa pagpapabuti ng industriya ng aviation sa bansa. Sa ganitong paraan, mailalatag ng mabuti kung ano ang dapat bigyan ng kaukulang prioridad at matutukoy ang kinakailangan suporta sa bawat ipatutupad na aksyon. Ang ginagawa nating master plan ay yung tamang master plan according to international standards at tinuturuan nila tayo. So we hope that by the end of the year, makukumpleto na natin yung ating Civil Aviation Master Plan at susunod na yung implementation phase. Asher Gadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng mga bagong embahada ng Pilipinas sa iba't ibang mga bansa. Bukod sa serbisyo sa mga kapwa Pilipino, inaasahan ng Pangulo na magbubukas ito ng oportunidad sa Pilipinas para sa mga bagong kooperasyon. Ito ang balita ni Nel Mariboho. 4 na bagong embahada ng Pilipinas ang bubuksan sa iba't ibang panig ng mundo ngayong taon. Ito ang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap ng mga miyembro ng Diplomatic Corps sa naganap na Van Dinor sa Palasyo ng Malacanang. As an integral part of widening our diplomatic footprint, I am very pleased to announce that this year we will open our new embassies in Astana, Kazakhstan and Accra, Guyana. We are also working on establishing our new Consulate General in Miami, Florida, to serve Filipinos in the U.S., Southeast, and in the Caribbean. Bukod sa magbibigay ito ng consular services at protection sa mga Pilipino, inaasahan ng Pangulo na magbubukas ng mga oportunidad at kooperasyon ang pagbubukas ng mga bagong embahada. They will serve as a gateway to unlock fresh economic cooperation, cultural exchanges, and stronger political relations with our host countries. Nagpasalamat naman si PBBM sa diplomatic community sa suporta nito sa kandidatura ng Pilipinas sa United Nations Security Council o UNSC. Thank you especially for your support and goodwill to the Philippines throughout our candidacy to the UN Security Council. We value your support, cooperation, and contribution
to advancing our mutually beneficial cooperation with your respective countries and working with us to chart the path forward. June 4, nabigo ang Pilipinas na makuha ang non-permanent seat sa UNSC para sa taon 2027 hanggang 2028. Ito ay matapos makuha ng bansang Kyrgyzstan ang naturang pwesto para sa Asia-Pacific seat. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sugatan ang driver at angkas ng isang motorsiklo matapos mawala ng balanse at maaksidente dahil sa isang bolang gumulong sa kalsada sa bahagi ng northbound EDSA sa Bagong Baryo, Caloocan City. Ito ang balita ni Leslie Widem. Dali mo na rin. May mask kayo? Ako wala kong glove. May mask kayo? Meron. Ito gloves. Ballpen. Titignan muna natin. Assess mo na. Isang tawag ang natanggap ng UNTV News and Rescue Team National Headquarters hinggil sa isang motorcycle accident na naganap malapit sa kanilang base. Ayon sa paunang investigasyon, binabaybay ng mga biktima ang northbound EDSA nang may gumulong na basketball sa gitna ng kalsada. Umiiyak ang isang biktima na angkas ng motorsiklo at hindi gaanong makapagsalita, ngunit iniinda ang sakit ng kanyang ulo. Kayo ma'am, kaya na po. Para maka po tayo. Doon po tayo. Sige. Hindi, assess mo muna. Ma'am, kaya nyo ba igalaw yung mga paa nyo? Kaya nyo po igalaw ito? Ito muna. Kaya nyo igalaw? Galaw nyo po. Ito po. Sa balakang ma'am. Sa balakang nyo, may masakit? Masakit? Saan po banda? Kapait po. Tol, tuman na sis. Ilagay natin sa safe. Assist to walk lang? Hindi. Ano gagawin? Masakit daw eh. Masakit yung balakang niya. Kaya mo. Sige, assist to walk. Sige, dalaw. Kiligili. Sir, pasis. Tatawid tayo. Ayon sa driver, tinangka niyang iwasan ang bola ngunit sumuot ito sa ilalim ng motorsiklo na naging sanhi ng pagkawala nila ng balanse at pagkatumba sa kalsada. Nasagasaan nyo tong bola? Oo, naiwasan naman ang gulong ko, kaya lang, pansin naman sa ilalim. Kaya umangat pa rin yung motor namin. Saan galing ng bola? Ganun eh. Pero mabagal lang yung ano ng bola. Hindi ko lang kagad nakita kasi... Ikaw, may injury ka? Sige, gilid tayo. Pwede tayong gumilid. Gilid na natin to. Nagtamo ng pamamaga sa kaliwang noo at mga galo sa kaliwang kamay at paa ang sakay ng motorsiklo. Lapit. Samantala nagtamo naman ang driver ng mga galo sa kaliwang bukong-bukong at paa. Ano ba nararamdaman niyo, sir? Saan may masakit? Pwede natin i-check? Hindi na ka pa bumabiyahe? Kalalabas mo lang. Agad na nilapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team ang mga biktima kabilang ang paglilinis ng mga sugat, paglalagay ng cold compress at pagkuha ng kanilang vital signs. Sir, bali ano po yung ng pasyente natin, sir? Yung ulo, sir? Ito? Ano po? Ito yung pinaka-iniinda niya, chip of brain niya yung ulo kasi tumama. Nakaladkad siya ng motor. Tapos masakit po din yung balakang mula. Sir, yung motor po niya daw, paano kaya? Kahit ito lang, sir. Ano nyo, pwede bang may kumuha niya ng mga kasama ng kamag-anak? Matapos mabigyan ng pangunang lunas, ay inendorso ang mga biktima sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO at upang madala sa Caloocan City Medical Hospital. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911-UNTV o 8911-8688. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Inaresto ng pulisya ang kapatid ni dating Cebu Governor Gwendolyn Garcia na si Byron Garcia nitong Huwebes sa Talisay Fishport, Barangay San Roque. Ang pag-aresto ay batay sa warrant na inilabas ng Mandaue City Court para sa 3 bilang ng umano'y paglabag sa Republic Act 11313 o Safe Spaces Act. Ayon sa mga otoridad, hindi tinutulan ni Garcia ang pag-aresto sa kanya, ngunit itinanggi ang kaalaman sa mga alegasyon ni Dr. Elise Nicole Nikki Catalan, anak ni Cebu Governor Pamela Baricuatro laban sa kanya. Ang pag-aresto kay Garcia ay ikalawang beses na niyang pagharap sa korte ngayong taon. Noong una, siya ay pansamantalang nakalaya matapos magpiyansa sa kasong cyber libel na inihain ni Dr. Janos Vizcaino Jr., asawa ni Catalan. Tumanggi naman ang abogado ni Garcia na magbigay ng komento sa panibagong kaso ng kanyang kliyente at sinabing sa proper forum nito ipepresenta ang kanilang panig. Libo-libo pang mga consumer sa Mindanao na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol ang walang supply ng kuryente ayon sa Department of Energy. Samantala, isa sa ilalim sa isang buwan na shutdown maintenance ang Malampaya. Ang Visayas Grid naman halos isang buwan nang isinasa ilalim sa yellow alert status. Ito ang balita ni JP Nunez. Nakatulong po sa atin yung tinatawag nating Task Force Kapatid kung saan po yung ibang mga electric cooperative ay nagpadala po ng kanilang mga contingencies. May mga dala po silang mga equipment, supplies, mga boom trucks at tumutulong po sila restoration efforts. Higit 30,000 customers pa sa mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao ang walang kuryente ngayon ayon sa Department of Energy. Ayon kay Energy Undersecretary Mario Marasigan, may issue pa sa supply ng kuryente ang South Cotabato Electric Cooperatives na siyang nagbibigay ng supply ng kuryente sa General Santos City at ang Davao del Sur Electric Cooperatives. Nauna nang sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na target ng DOE na maibalik ang supply ng kuryente sa mga apektado ng lindol sa loob ng 1 linggo. Samantala, isa sa ilalim sa scheduled maintenance shutdown ang Malampaya Deepwater Gas to Power Project mula June 15 hanggang July 15, 2026. Ayon sa Department of Energy, layo nito na matiyak ang ligtas, maaasahan at epektibong operasyon ng mga pasilidad ng Malampaya. Bunsod nito, ihihinto muna ang pagsusupply ng natural gas mula sa Malampaya habang isinasagawa ang mga pagmementina sa mga pangunahing pasilidad nito. Pansamantala, kailangang gumamit ng mga alternatibong pinagkukunan ng panggatong ang mga power plant na umaasa sa Malampaya gas. Inaasahan ng DOE na makatutulong ang mga hakbang na ito sa pagpapalakas ng lokal na supply ng natural gas at pagpapahaba ng operasyon ng Malampaya. Samantala, nasa yellow alert status muli ang Visayas Grid ngayong araw. Base sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, mula ito alas 6 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Sa ngayon, nasa 2,663 megawatts ang available capacity ng Visayas Grid, habang nasa 2,441 megawatts naman ang peak demand nito. Halos 1 buwan nang isinasa ilalim sa yellow alert status ang Visayas Grid mula noong May 13. Ito po ay pwedeng tugunan at imbestigahan din ng ating Energy Regulatory Commission na siya pong umaaktang siya mismo ang regulator po natin sa electric power industry. Sila po ang magko-conduct ng hearing kung kinakailangan at kung may sapat po tayong mga ebidensya na ang kadahilanan po ng patuloy na outages o matagal na outages sa mga planta ay dahil sa kapabayaan o pagkukulang ng mga generating company owners natin, meron pong karampatang mga parusa po or penalties na ginagawad po ang ating Energy Regulatory Commission. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinahayag ni Iranian Foreign Minister Sayed Abbas Araghchi
na nalalapit ng matapos ang kasunduan ng Iran at Estados Unidos. Gayunpaman, nakiusap ang opisyal sa media na iwasan ang pagbibigay ng mga speculation sa detalye ng kasunduan. Tiniyak naman ito na ibabahagi ang mga detalye ng naturang kasunduan kapag ito ay naisapinal na. Nauna nang ipinahayag ni US President Donald Trump, posibleng lagdaan na ang kasunduan sa mga susunod na araw. We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents, which should get done over the next few days. We'll probably have a signing maybe in Europe, and it's a great thing. Stock market's up 1,000 points. That means they like the deal. See, that means they like, if the market goes down, that means they don't like the deal. But it's been up, oil's dropped. Oil will start coming down to. He's actually a field marshal, a step above. And they're all very happy. The whole Middle East is happy. And long beyond the Middle East, the Strait will open as soon as we have it signed. Ipinag-utos ni US President Donald Trump ang pag-atake laban kay Nino Guerrero, ang leader ng Tren de Aragua. Ayon kay President Trump, sa kanyang direktiba ay nagsagawa ng mabilis at lethal kinetic strike ang United States Southern Command na nagresulta sa pagkasawi ni Guerrero. Ang naturang grupo ay kinikilala bilang isa sa mga pinakamarahas na terrorist organizations sa buong mundo. Inanunsyo ni European Commission President Ursula von der Leyen na nagkasundo ang lahat ng member states ng European Union na simulan ang unang Intergovernmental Conference sa Lunes. Bubuksan ang Cluster on Fundamentals o ang framework ng accession process na sumasaklaw sa mga pangunahing prinsipyo ng EU gaya ng rule of law at matatag na demokratikong institusyon. Ayon kay von der Leyen, ito ay pagkilala sa determinasyon, tapang at pagsusumikap ng Ukraine at Moldova sa pagpapatupad ng mga reforma sa kabila ng matitinding hamon sa dalawang bansa. Dagdag pa niya, unmatchable ang alok ng EU para sa kapayapaan, katatagan at oportunidad sa mga miyembro nito. Binanggit din ni von der Leyen na ang pagpapalawak ng Unyon ay isang estratehikong hakbang upang palakasin ang kapayapaan, seguridad at kasaganaan sa buong kontinente. Isang world-class choral concert ang hatid ng Embahada ng Pilipinas sa Bangkok, Thailand. Ito ay bilang pakikiisa sa paggunita sa ika-128 taong kasarinlan ng Pilipinas. Tampok sa prestihiyosong pagtatanghal ang tanyag na a cappella vocal ensemble na Song Weavers. Ito ang balita ni RK Liorca. Isang pagtitipon na puno ng sining at musika. Ito ang naging paggunita sa ika-128 taong kasarinlan ng Pilipinas na idinaos sa Bangkok, Thailand kahapon, June 12 na may temang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Hinarana at pinahanga ng tanyag na a cappella vocal ensemble na Song Weavers ang mga Pilipino at ilang panauhin mula sa ibang bansa sa kanilang kahanga-hangang pagtatanghal na ginanap sa Siam Patumuan House. Tampok sa naturang world-class choral concert ang mga kinagigiliwang classic at contemporary music na likha ng mga bantog sa larangan ng musika gaya ni Ryan Cayabyab, George Canseco at Domino Lopez. Ang nasabing grupo na nasa ilalim ng pagtuturo ng tanyag na The Madrigal Singers sa pangungunan ng Madrigal alumnus na si Alfred Alan Samonte ay nagtanghal na rin sa iba't ibang bansa sa Europe at Asia at nagbigay ng karangalan sa Pilipinas. Isa sa mga humanga at personal na nakiisa sa naturang pagdiriwang si Thailand Prime Minister Anutin Chanvirakul. Ladies and gentlemen, Thailand and the Philippines are both culturally rich nations, and one of the many things we share is a deep appreciation for music. The Filipino people are admired around the world for their remarkable
musical talent. I'm delighted that tonight's event brings our people together through the universal language of music. Nagpaabot naman ng pasasalamat sa pamahalaan at mga mamamayan ng Thailand ang Embahada ng Pilipinas sa pangunguna ni Philippine Ambassador to Thailand, Millicent Cruz Paredes. The Philippines deeply values its 77 years of warm and robust diplomatic relations with Thailand. And I wish to convey the deep appreciation of the Philippines to the Thai people and the Royal Thai government for a partnership defined by enduring friendship and mutual support. We're very happy, sobrang successful po, and seeing all these faces from different parts of the world, nakakataba po ng puso. Grabe, once in a lifetime opportunity po na ipadala kami dito, na i-represent yung mga kababayan namin. Sobrang laking opportunity na ibinigay po sa amin. Tampok din sa makabuluhang pagtitipon ang mga obrang sining na likha ng ilang Filipino artists na bumiyahe pa mula sa Pilipinas. Una, isang lagi naman namin sinasabi, isang karangalan sa aming mga artists from the Philippines na makarating kami sa ibang country, ma-exhibit naman yung aming mga obra. Karangalan na namin bilang Pilipino na maka-exhibit sa ibang bansa. At makilala din at malaman din namin kung ano yung culture naman ng bansa na pinuntahan namin. Habang ipinagdiriwang ng bansa ang ika-128 anibersaryo ng Proklamasyon ng Kalayaan, pinatutunayan ng musika at kultura na buhay pa din ang diwang makabayan sa puso ng bawat Pilipino sa Pilipinas man o sa ibang panig ng mundo. RK Liorca, UNTV News and Rescue, Thailand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Awit 84 Gs na nagsasabi, sapagkat isang araw sa iyong mga looban ay mabuti kaysa sa 1,000, aking minagaling na maging tagatanod pinto sa bahay ng aking Diyos kaysa tumahan sa mga tolda ng kasamaan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Rosa Licos. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang hapon.